Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Umaga sa RMN News Nationwide. Nasawi sa patuloy na pananalasa ng bagyong Agaton, sumampa na sa 41 mga lugar na isinilalim sa state of calamity. Nadagdagan pa. Klase naman sa ilang lugar sa Mindanao, suspendido na rin ngayong araw. Publiko hinikayat ng palasyo na makiisa sa National Day of Prayer and Solidarity ngayong araw. Investigasyon sa controversial na big-time power rate hike ng Meralco ay pagpapatuloy din ngayong araw ng Senado. Pinay manager sa Japan na dumating sa NAIA noong Biyernes, hindi pa rin nakikita hanggang ngayon. Nanay personal na humingi ng tulong sa DCXL-RMN. Samantala, 6 na taong gulang na babae ni-rape naman, pinatay pa sa Maynila. Headlines. Talitang negosyo, frozen products mula sa Japan pinapaban ng Food and Drug Administration. At balita sa ibayong dagat, 70 wildfires na itala sa Australia. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas. Umaga po ngayon ng Lunes, January 20, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Tayo ay live na live sa DCWT 540 RMN Baguio, DXCC 28 RMN Cagayan de Oro, DXMD 927 RMN General Santos, at DYRI 774 RMN Iloilo. Live pa rin international via Ustream, search RMN Manila, WRMN New York, USA, at sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Panahon. Unahin natin ang panahon. Halos hindi po kumilos sa posisyon niya ang bagyong Agaton sa nakalipas na magdamag mga kasama. Ayon sa Pag-asa, ito dahil sa mabagal na 5 kilometro kada oras siyang pagkilos, pakanluran, hilagang kanluran. Uli pa rin ito namataan sa layong 230 kilometers. Silangan po ng Davao City. Taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Tataas pa rin ang storm signal number 1 sa mga sumusunod na lugar: Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur at Compostela Valley. Nagiging balakid-an nila sa pagkilos at paglawas ng bagyong ito sa Philippine Area of Responsibility, yung high pressure area sa mainland China na siya po nakaka-impluensya sa amihan o northeast monsoon. Ang amihan na nagtutulak naman sa bagyo pababa, dahilan para maipit ito at halos hindi na gumagalaw. May nakita lamang senaryo ang Pag-asa na oras po na tumama ang tropical depression sa kalupaan sa southern tip ng Davao del Sur, kung saan posibleng magkaroon ito na interaction sa landmass at hihina yan sa pagiging low pressure area at kalaunan ay malulusaw na. Live via satellite. RMN News Nationwide. Pakyat pa sa 41 na suwi, habang 5 naman ang nawawala dahil sa pananalasa ng bagyong Agaton. Maliban dito, bate sa record ng NDRRMC, 65 ang naiulat pong sugatan mula sa Regions 9, 10, 11 at Caraga Region. Habang nakapagtala naman ng landslide, pagbaha at 2 aksidente sa karagatan dahil sa bagyo sa Regions 8, 9, 10, Caraga at Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Kabuang 123,444 na pamilya mula sa 15 probinsya sa Regions 10, 11, Caraga at ARMM ang apektado ng bagyo. Huling nabata ng bagyo sa line 230 kilometers ng timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
Samantala, kahit na bahagyang bumagal ang pagkilos po ng bagyong Agaton, nakataas pa rin ang public storm signal number 1 sa 6 na lalawigan sa Mindanao. Inulit lang natin, kabilang dyan Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur at Compostela Valley. Naasahan po ng pag-asa na sa Miyerkules makakalabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyo. Live via satellite. RMN News Nationwide. Isinilalim na sa state of calamity ang Surigao del Norte ayon kay Governor Sol Matugas dahil sa patuloy na pananasa ng bagyong Agaton sa lugar nila. Katunayan niya, panahon na sana ngayon ang pagtatanim doon pero lahat po ng kanilang pananim ay lubog sa baha. Pero sa kabila nito, tiniyak ni Matugas na mayroon silang sapat na supply ng pagkain at gamot para sa mga residente. Matatanda una nang nagdeklara ng state of calamity ang NDRRMC sa mga sumusunod na lugar. Tigit sa bahay po ng Region 10 ang buong province ng Lanao del Norte, Iligan City at ilang mga lugar sa kabuuan din ng Region 11 at Caraga. Kansilado ang klase ngayong araw sa ilang lugar sa Mindanao busod po ng panalasa ng bagyong Agaton, kabilang sa mga lugar na nag-anunsyo ng class suspension ay sa bahagi ng lahat ng level po ito: Agusan del Norte, Compostela Valley, Davao del Sur, Davao Occidental, Dinagat Island, Tandag City, Cantilan, Lanusa, Madrid at Lingig, Surigao del Sur. Preschool hanggang high school naman sa Butuan City, Davao City. Kaugnay niyan, muli nagbabala ang lokal na pamahalaan ng apektadong lugar na doblehin ang pag-iingat sa posibleng pagguho ng lupa, lalo na't sinasahan pong sa Miyerkules pa lalabas ng teritoryo ng bansa ang bagyo. Pinsalang idinulot ng Agaton, umabot na sa 300 milyon. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report. Aabot na sa mahigit 313 milyong pisong halaga ng mga pananim at mga gusali ang nasira dahil sa epekto ng bagyong Agaton sa Region 10, 11 at Caraga. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 101 milyong piso ang nasira sa infrastruktura, habang aabot naman sa mahigit 212 milyong piso ang napinsala naman sa mga pananim sa mga nabanggit na rehiyon. Aabot na rin sa 140,423 pamilya o katumbas ng 667,353 katao ang apektado ng bagyong Agaton sa 700 barangay sa 15 lalawigan sa Region 10, 11, Caraga at ARMM. Mahigit 26,000 pamilya naman sa bilang na ito ay nananatili ngayon sa 394 na mga evacuation centers, habang ang iba ay nasa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Nananatiling naka-blue alert status naman ang NDRRMC Operations Center upang patuloy na i-monitor ang sitwasyon sa mga lugar na sinasalanta ng bagyong Agaton. Kasama mo sa NDRRMC para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Headlines. Ninimok ng Malacanang ang publiko na makaisa sa gaganaping National Day of Prayer and Solidarity ngayong araw, mga kasama. Ayon po kay Presidential Communications Secretary Herminio Sani Coloma, ang temang One Nation in Prayer o isang bansa, isang panalangin ay isasagawa sa palasyo mamaya alas 5 ng hapon. Paunahan po ni Paulong Noynoy Aquino ang panalangin kung saan aalalahanin ang mga naging biktima ng bakbakan doon sa Zamboanga City, lindol sa Bohol at bagyong Yolanda sa Visayas. Kasama rin sa panalangin ang pagpapasalamat dahil nalagpasan ng mga Pilipino matitinding kalamidad na tumama sa bansa noong nakalipas na taon. Tuloy pa rin ang mga isasagawang kilos protesta ngayong linggo kasabay po ng panawagan para sa National Day of Prayer and Solidarity ng Malacanang. Ayon naman kay Secretary Sani Coloma, iginagalang nila ang saloobin na mga militante pero sa halip daw mag-ingay, mas mabuting magbigay na lamang ang may ng solusyon sa problema ng bansa. Sasagawang One Nation in Prayer sa Malacanang mamaya alas 5 ng hapon at kaugnay ito itinakda ng mga militante din ang kanilang blackout protest bukas January 21 bilang pagbati ko sa big time power rate hike ng Meralco. Live via satellite. RMN News Nationwide. Itutuloy po ngayong araw ng mga senador ang pag-imbestiga sa kontrobersyal na big time power rate hike ng Meralco. Maliban dito, inaasahan din matatalakay ang panukalang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA.
Kabilang din sinasang mapag-uusapan mamaya sa Senado ang post-disaster management procedures at ang rice smuggling activity sa bansa. Naabagan din mga kasama yung magiging privilege speech po ni Senator Ramon Bong Revilla kung saan magsasalita na ito hinggil sa kinasasangkutan niyang pork barrel fund scam. Matatandang isa si Revilla sa unang 3 senador ang direktang idinawit sa nasabing anomalya. Na nanawagan pa rin ang pamilya ni Maria Teresa Ferrer Secchi na nawawala noon pang Biyernes, Enero 17, galing po ito ng Japan. Sa interview ng RMN kay Nanay Lydia Ferrer, ina ng biktima, nakatanggap niya siya ng tawag mula sa asawa ni Teresa at sinasabing papauwi na ito ng Pilipinas ng Biyernes. Ayon sa ginang, agad silang pumunta sa Ninoy Aquino International Airport para sunduin ang kanyang babaeng anak, pero wala silang nakita at may nakapagsabi na lamang na may sumakay ng airport taxi o sumakay ito ng airport taxi. Dito na aniyan nila pinagtakhan ang mga pangyayari at agad nilang bineripika sa pamunan po ng airport, kung saan nakita naman sa manifesto na lumapag nga ganap na alas 7:15 ang sinakyang eroplano po ni Teresa galing Japan. Ulian niya niyang nakausap anak noong pang Disyembre 31 at sinabi nga na uuwi ito ngunit walang eksaktong petsa. Hindi mo naman niya sinabi yung petsa, basta sabi niya uuwi siya basta't nagkaroon ng pagkakataon dahil nasa masyado siyang busy. Hindi niya ako sinabi yung petsa. Pero nung 17 ng mga 7 o'clock ng gabi, tumawag yung asawa niya, si Secchi. Tinanong po, mama, kung nandyan na si Teresa. Nagulat ako dahil wala naman nung text si Teresa na uuwi siya. Naraktang pumunta ngayong araw ang pamilya Ferrer sa NAIA para hingin po ang kopya ng CCTV para malaman kung ano nangyari sa anak. Kung may impormasyon, pwede pagbigay din sa DCXL RMN. Lumang navigational equipment sa NAIA papalitan na. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Ng palitan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang VHF Omnidirectional Radio Range and Distance Measuring Equipment sa NAIA. Sa Agosto ng taong ito nakatakdang palitan ang D4 kung saan maaari nang makalanding ang mga eroplano sa NAIA kahit masama ang panahon at low visibility. Ang naturang navigational equipment ay nagkakahalaga ng halos 40 million pesos. Taong 1996 pa, huling ikinabit ang DVOR sa NAIA. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Pinag-aalap po ngayon ng Pulis Maynila ang sospek sa panghahalay at pagpatay sa isang batang babae. Sa report kanina sa RMN, nasa edad na 6 taon ang batang babaeng natagpuang patay alas madaling araw sa Talhiban sa may President Quirino Avenue, sakop ng barangay 825 Paco, Maynila. Kasalaysay po ng inas ng biktima alas 10 kagabi nang iwan daw niya ang kanya anak sa isang tindahan para lang bumili ng ulam at pagbalik niya wala na ito. Hindi naman po sasama yun kung hindi niya po kilala eh. Kasi ano lang po yung batang yun, talagang malikot lang po. Malikot, makulit, lahat ng sa kanya nandoon. Hindi ko po matanggap. Bata pa po yun eh. Hindi ko yun sinasabi na ano po yung naalagaan. Hindi ko po yun magtagambilang po talagang pinagbilang ko naman po yung siyang aalis. Na-recover din sa lugar ang dugo ang damit ng biktima ilang metro layo sa bangkay. Di kalayo ay nakuha naman ng otoridad isang maong na pantalon na pininula ang pag-aari ng suspect. Lumabas sa autopsy report na sugatan ang maselang bahagi ng bata, indikasyong hinalay bago ito pinatay. Inaalam pa rin ng pulis kung gumagana ang CCTV camera malapit sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Habol na balita mga kasama, ang panukalang kontra korupsyon tututukan ng Senado. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report.
Ngayong araw na muling magbabalik ang sesyon ng mataas at mababang kapulungan matapos ang kanilang isang buwang holiday break at ayon kay Drilon, Senate President, sincero ang hangad ng mga senador na makatulong sa pagresolba sa kasunodian sa pamahalaan. Kaya naman ang sabi ni Drilon, kanilang ipaprioridad ang mga panukalang magsusulong ng transparency sa pamahalaan at tutulong labanan ng korupsyon. Halimbawaan din ito ang Freedom of Information o FOI Bill na ngayon ay nakahaima at pinagdedebatehan sa plenaryo kabilang din dito ang Senate Bill 470 na naglalayong amyendahan ng Sandigan Bayan Law para mapadali ang pag-usad ng mga kaso na dito ay nakabinbin. Maliban dito, sinabi ni Bruno na bibigyang atensyon din naman yung mga panukalang magpapasigla sa ating ekonomiya tulad ng Senate Bill number 2046 o ang Go Negosyo Act ni Senator Bamakino. Ilan pa sa panukala na pagsisikap ang ipasa ng Senado din ayon kay Brelon ay Senate Bill number 2043 na nagtatakda na magpalakas sa Maritime Industry Authority o Marina. Ganyan din ang Senate Bill number 819 ni Senator Trillanes na naglalayong magtatag ng ahensyang tututok sa mga emergency cases sa bansa tulad ng pagtama ng mga kalamidad. Tututukan din ang Senate Bill number 480 at Joint Resolution number 2 na nagsusulong naman ng increase sa allowances ng mga sundalo at pulis. Kasama mo sa Senado para sa Grace Mariano at RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama, pinapaharang po ng Food and Drug Administration sa Bureau of Customs na pumasok sa bansa mga frozen products mula Japan. Pansamantala, ipaharang mga nasabing produkto, partikular ang croquettes mula sa Maruhan ni Chiro Holdings. Naglalaman daw yan ng malatayan pesticide na delikado para sa mga consumers. RMN News Abroad. Mabuta sa mga na pang wildfire na itala sa Australia. Partikular pong nanalasa ang mainit na kalamidad sa New South Wales State, kabila ng Victoria at South Australia. At dyan 3 bahay din ang sunog sa karatig na lugar ng Minimba, kanlurang bahagi ng Sydney. Na itala ang pinamalaking bahagi ng damuhan na nasunog dahil sa wildfire na inabot po ng 130,000 hektarya. Live tayo buhat sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Sa inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Umaga ng Lunes, January 14, 20 o January 20, 2014 mga kasama. Diyan sa mga taga Cagayan de Oro. Susunod na, sinakasamang Michelle Mesias at Noy Lucentes. Sa RMN News Diretso, Balitang Cagayan de Oro sa DXCC 828. Panoorin po ating naging pagbabalita ay alas 7 na umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyong panahon, mga kasama. Pangalan po ni Weng de la Peña, kasama sa serbisyo publiko ako si Buddy Oberas. Ito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita habot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At 7:19. RMN